Hello? Hello, JR. Hello po. Bago tayo magsimula, pwede ko bang i-record ang pag-uusap nating ito? Walang problema po. Okay. Thank you very much. Magandang gabi sa lahat ng ating tagapakinig. Welcome sa Buhay OFW, kwento't aral mula sa ibayong dagat. Ang programang naglalahad ng mga inspiradong kwento ng ating mga bagong bayani sa iba't ibang panig ng Asya. Ako po si Sarah Rose Ahmed, ang inyong kasama tuwing Sabado ng gabi para pakinggan at pahalagahan ang mga karanasan ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ngayong gabi, isang espesyal na panauhin ang makakasama natin, si JR, isang Pinoy mechanic na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Japan. Ibabahagi niya ang kanyang lakas, sipag at diskarte bilang OFW sa industriyang madalas ay dominado ng mga Hapon. Alamin natin ang kanyang kwento. So, magandang gabi sa iyo, JR, at maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Buhay OFW. Kamusta ka dito sa Japan? At also, could you introduce yourself a little? Magandang gabi po sa lahat. Bago po yan lahat, magpapakilala muna po ako. Ako pala si Hernando Y. Tagado Jr., taga Bohol po, 26 anyos po. At Hmm. kasalukuyan tahan po dito sa Osaka po. Kumusta naman dyan sa Osaka? Malamig na ba? Opo, sa ngayon po, malamig na po. Ngayon naka-jacket na nga po gawa ng ka-winter na po. Kaya, 2 weeks ago, parang ang init pa. Ngayon, ang lamig na. 'Di ba? Oo nga, Grabe, ang bilis ng panahon talaga. So, JR, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nagsimulang magtrabaho sa Japan? Like, kailan ka umalis ng Pilipinas at ano ang nagtulak sa'yo para maging OFW? una po sa lahat po, nung nag-aral po ako ng college po, hindi ko po yun natapos po gawa ng salat sa pera po. Ngayon, Mm-mm. nag-aral ako ng vocational doon sa Maynila po, natapos Mm. ko at nakapagtrabaho din. Doon po, na-realize ko po na mababa yung sahod ko at hindi kasya sa pamilya at mag-iipon pa ako, hindi talaga kasya. Doon po, naisip ko pong mag-abroad po para sa ganon matustusan ko yung mga pangangailangan sa amin at sa akin po. Ngayon, Mm. isa yung napasukan ko po, tas hindi natatanggap. Tas ngayon, may ahensya na natanggap ako bilang isang mekaniko po. At yun po yung yung agency ng Prudential po. Tapos so pagkatapos nun, nung natanggap ako sa interview at doon, nag-aral po ako ng 6 months. Pagkatapos ng 6 months po, diretso po, departure po, papuntang Japan po. Mm. Yun po. Nag-aral ka ng 6 months, nag-aral ka ng Nihongo for 6 months. Yes po, yes po. So mekaniko ang trabaho mo dito sa Japan. Ano ba, pangarap mo bang maging mekaniko? Opo. So parang ano siya, kill two birds with one stone. Yung pangarap mo, trabaho mo ngayon ay pangarap mo nung bata ka, at the same time, maganda yung sahod, di ba? Yes po. Sapat Mm, po yung pamilya ko po at mm-mm. maka-time po. I see, I see. So, another question is that noong unang dating mo dito sa Japan, kamusta naman yung adjustment? May mga bagay bang nahirapan ka? Sobra po. About po dun sa sa communication po at language barrier po, sobrang nahihirapan po ako. Mm. Kasi hindi basta at hindi biro yung Nihongo pong language po. Okay lang po sana kung marunong sila mag-English para makasabay ako. Hindi. Halos lahat po ng Hapon, siguro mga 10% lang siguro sa mga Japanese po marunong mag-English po. Yun po yung talagang mahirap po doon. I see. So, how about yung weather ng Japan? Kasi may four seasons dito. Kumusta naman? Nahirapan ka bang mag-adjust? Nung una po, sobrang hirap talaga po. Lalo tag, basta taglamig, sobrang lamig. Pag tag-init, sobrang mainit. Pag tag-ulan, Kaya, palaging sobra. sobra lahat. Oo. How about sa pagkain nila? Sa pagkain naman nila, okay naman po. Ikaw na lang yung mag-adjust sa lasa po.
Oo, kaya kasi yung ano, yung pagkain nila hindi masyadong maalat kumpara sa Pilipinas. Yes po. Mm. How about yung ano yung unang natutunan mong Japanese word na nagamit mo sa trabaho mo? Yun po yung good morning po nila, yung Ohayo gozaimasu po. Yun. Oo, kasi yung pagpasok mo pa lang, Ohayo gozaimasu na, 'di Opo. ba? Oo. So, JR, bilang mekaniko, alam naman namin na mabigat talaga at minsan, delikado rin ang trabaho nyo. Kasi dapat maging maingat ka, especially na ang mga chine-check mo is mga mamahaling sasakyan, di ba? Like, hindi basta-basta yung brand ng sasakyan na chine-check nyo. So, ano yung mga challenges na madalas mong harapin dyan sa pinagtatrabahuan mo ngayon? Yung mga bagong teknolohiya po na sasakyan po, yung mga hybrid na tinatawag po, kasi wala po yan sa Pilipinas po eh. Dito lang po Mm, yan po. Like, yun, mahirap talaga. Kasi halos electronic na po dito. Yun yung pinakamahirap. Challenging po talaga. mm. So, yung mga ginagamit nyo na machines, yung ginagamit nyo na mga pang-check ng sasakyan, kasi may ano yan eh, may mga instruments yan na ginagamit, di ba? Yung mga bagay na yun, na-experience mo ba yun sa Philippines? Hindi po. Pero sa ngayon po, hindi. Kahit dito sa Japan po, hindi ko na-experience po. Gawa ng trainee po ako. Kailangan po kasi yun ng lisensya para makagamit doon. Kaya mahirap Ah, so yung trabaho mo may limitasyon kasi trainee ka pa lang. po. And then, trainee ka for how long? 3 years po. 3 years. And then, how many years ka nang nagstay dito sa Japan? Almost, ano po, 1 year and 3 months po. I see, I see. How about yung mga katrabaho mo, naranasan mo ba na masigawan ka or pagalitan ka ng mga kasama mong Hapon? Minsan po kasi gawa ng language barrier. Mahirap kasi yung language nila. For example, nutusan kang maglinis doon, tas yung sinabi niya, linisan mo lahat, tas yun lang area yung linisan mo, yun, doon ka nagkakamali minsan. Kasi Mm-mm. akala mo doon lang, pero lahat pala. Mm-mm. Oo, talagang ano yan, ano yan, how to say that one, mahirap yung pag ang problema talaga pag ang problema is yung language barrier, talagang naiintindihan ko yan kasi naranasan ko rin yan eh. How about yung mga, may tinatawag silang senpai dito. Kumusta naman yung mga senpai mo dyan? Doon talaga, sobrang hirap talaga. Minsan Mm-mm. eto na, nakakawalang gana, gawa ng, kasi senpai sila, kailangan mong sundin. Wala Mm-mm. ka, ano Mm-mm. na lang, mo na lang siguro na, intindihin mo na lang lahat kasi trainee ka lang. Mm-mm. Wala kang kapatang magaganon-ganon diyan. Mm-mm. So, kahit pa same age kayo, pero mas nauna siyang magtrabaho sa'yo, senpai pa rin ang tawag doon. Apo, respect na lang. Oo, respeto na lang talaga. At ano, um, makisama na lang talaga. Yan Mm. po. How about pag may problema ka sa trabaho o parang for example, may problema ka sa trabaho, like may isang senpai ka na palaging ginagawa sa to, kahit wala kang ginagawa, pinapagalitan ka, or for example din, may hindi sila sinunod sa kontrata mo. Like, yung sahod mo nabawasan, sa kontrata, ito yung nakalagay. So, saan ka humihingi ng tulong? Anong ginagawa mo? Ah, ano po, every month naman po nagbi-visit po yung namin yung agency namin dito sa Japan, nagbi-visit Ah, sa kami ganun. Kumusta kalagayan mo ganyan. Pero pag may problema po, nagre-report po kami. Pero sa ngayon di na nagre-report, gawa ng pag nagre-report kami mas lalong papahirapan kami. ganun ba? So, pag may problema ka sa mga kasamahan mo or may problema ka sa kontrata or sa rules ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo ngayon, so iko-contact mo lang yung agency mo dito sa Japan. And then yung agency mo dito sa Japan, kakausapin ka. And then after niyang maintindihan yung sitwasyon mo, siya yung kakausap doon sa company mo. And then kung Po, ano yung reply ng company mo, siya naman ang magfo-forward nun sa'yo. yes po.
Pero sa ngayon, kahit may mga nangyayaring hindi mo gusto, hindi mo masabi sa agency mo kasi mas lalong papahirapan ka ng kumpanya. Yes po. Or kumpanya or yung mga kasama mo. Mga kasama po. Mga kasama niya. Kasi kung boss yun, syempre gusto ang mga Japanese bosses kasi gusto nila na maganda yung sistema ng work, yung mga staff nila is okay para yung trabaho, yung resulta ng trabaho is maganda, di ba? Opo. Kaya pag may problema, sinasabihan talaga yung mga tao, kini-change yung mga materyales or pinapaayos yung mga lugar para maging komportable ang lahat. Kasi kung komportable ang lahat, ano, kung komportable ang lahat, mas mapapaayos yung gawa ng trabaho nyo. Kaya Opo. lang, sa sitwasyon, yung senpai mo, yung pinoproblema mo. Mm-mm. Opo. Mahirap yan. So, paano mo napapanatili yung lakas ng loob, lalo na kung minsan pagod ka, pinagalitan ka, sinabihan ka ng masasamang salita ng mga kasama mo, or namimiss mo yung pamilya mo, ano yung ginagawa mo? Ganun pa man po, pag kahit mahirap sila intindihin, ganun na lang. Ang ginagawa ko po, minsan, relax ko lang yung sarili ko, nililibang ko yung sarili ko para hindi ako makain ng stress. At Mm, pag sobrang stress na po, tinatawagan ko yung pamilya ko. Ganun at ganun pa man, mawawala yung ano ko, takot sa loob ko. Yan. Kasi, pamilya ko lang hinuhugutan ko ng lakas para mm. ako ko eh. Kaya, so, okay naman yung pamilya mo. Pag tumatawag ka, nag-a-answer naman sila. Minsan po, nasagot. Minsan hindi kasi walang load. Oo. Wala. Yun lang. Pag walang wifi yung bahay, nakadepende talaga sa data. Eh, ang data ngayon, ang mahal din minsan, di ba? Opo. Mm-mm. Pero at least, ang reason nila ng hindi pag-answer sa tawag mo is wala silang data. Hindi Yeah. yung, kahit may data sila, hindi nila ina-answer yung tawag mo kasi, ano na naman to, ganito na naman to. At least, hindi ganyan yung mindset ng pamilya mo, di ba? Yes po. Okay. So, may mga kaibigan ka ba dito sa Japan? Meron naman po, mga kaklase ko po. Marami po kami dito. Nagpapasyal-pasyal naman kayo. Opo, minsan po. Ay, maganda yan. Kasi minsan pag, you went out with your friends and then you had fun, minsan nakakalimutan mo yung struggles mo sa trabaho. And then, may nilulook forward ka. For example, special tayo ngayong katapusan ng buwan. So at least may nilulook forward ka. Di Yes po. ba? Mm-mm. Alright. How about ano ang mga bagay na masasabi mong naabot mo na or ipinagmamalaki mo sa sarili mo bilang isang OFW? Yun po, yung magandang tanong po yan po. Ano Mm-mm. po, ano, about naman po sa nag-improve ako. Kanon. Mm. Nag-improve ako. At the same time, nakakapagpadala ako dun sa Pilipinas, nakakapag-ipon ako, sarili ko. Yun po yung masasabi kong success sa sarili ko. Kasi Mm-mm. wala talaga ako. Wala kasi singkong duling, wala akong maipon gawa ng sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas po. Yan. Maganda yung pakinggan yung you're earning money at the same time you're learning something. Kasi marami kasing mga ngayon, mga workers, mga trabahador, mga staff, they just work for the money. They're not thinking na, oy, may malalearn ako dito, may matututunan ako dito na sa sarili ko na hindi kailanman mananakaw sa akin kasi learning mo yun eh. 'Di ba? Yes, So, ngayon, marunong ka ng mag-ayos ng mga sasakyan, mga hybrid na sasakyan, mga mamahaling sasakyan. Yung mga bagay na yun, hindi yun nabibili. Nalalearn opo. mo yun at madadala mo yun kahit saan ka magpunta. 'Di ba? Yes, Kahit mag-change ka pa ng other country, magpunta ka sa na namang target mo sa susunod. At least, yung mga learning mo na yun, madadala mo sa next journey mo. yes po. Mm. Um, nakakabilib kasi hindi ka lang din tumutulong sa pamilya mo, nag-iipon ka rin para sa future mo. Yes po. Kasi minsan nakakalimutan kasi ng mga OFW ang sarili nila.
Puro pamilya, pamilya, pamilya. Pagkatapos ng kontrata, wala. So, maganda yan na na tumutulong ka sa pamilya mo kasi yan naman din ang reason bakit ka nandito. Pero, hindi mo rin pinapabayaan yung sarili mo. Yes po. Maganda yan, JR. Okay. May mga tips ka ba para sa mga OFWs natin dito na nandito na sa Japan or sa mga papunta pa lang or sa mga nagbabalak na magtrabaho dito? May mga tips ka ba how to survive or how to save money? Ano po sa mga papunta po dito sa Japan, ano po, ready nyo yung mga papel nyo, tsaka mentally and physically, ano kayo, ready kayo sa lahat ng hamon sa buhay nyo dito sa Japan. At yun naman po sa, ano po, sa tipid tips tayo, ano, sa pag-go-grocery po, 7 p.m. po, doon na kayo mag-go-grocery kasi makakabili kayo doon ng half price, yung tinatawag na lang hambong doon. Doon kayo makakabili talaga. Tas doon naman tayo sa ano, sa mga damit, mga pangsarili. May tinatawag tayong second street doon. Doon tayo makakabili ng mura, tas mga branded pa na gamit. Tas yung ano naman, sa bigas naman po, may mga bilihang lugar lang din po. Katulad ng, ako ngayon, nasa Osaka ako ngayon, or sa Kyoto, other parts of the Japan, may mga Sunday na tinatawag, Sunday. Yun yung ano, Grocery store yan? yes po, Ah, murang bigas, doon ka makakabili ng murang bigas, kape, mm, ano pa yan, mga grocery na yan. Doon lang po, tipid, tipid na tipid po talaga doon. Maganda Siguro, yan. siguro ma-consume ka lang na 1,000, ay 1,000, hindi, 10,500 yen every month po. Malaking tipid Mm. na po Oh, yun. malaki na yan. Malaki na yan. 10,000. I Opo. mean, oo, kasi nabibili mo ng mura yung mga kasi dito sa mga normal na grocery store, ang mamahal. Ang Oo mahal nga, talaga, oo. Yung 10,000 yen mo, ay nako, ewan ko kung konti lang mabibili mo dyan. Kaya, malaking tulong yung mga tips mo na pag 7 p.m. na, dyan ka lang mag-grocery kasi I think yung mga isda, yung mga karne, yung some of the vegetables, nagha-half price sila, no? yes. Na-experience ko rin yan, oo. And then, sa bigas naman, never ko pang napuntahan yung Sunday na grocery store. Pero i-check ko kung nandito siya sa lugar namin din. And then, sa Second Street din, minsan pumupunta din ako dun. So, magandang tips yun. Thank you very much. Okay, so last question natin. Ngayon naman gusto naming marinig mula sa iyo ano ang mga pinakamahalagang aral na natutunan mo bilang OFW dito sa Japan. Yun po, magandang tanong po. Ano po, ang pinakamaganda pong natutunan ko po at napulot kong aral dito po sa Japan, yung pagtitipid, respeto, at pakikisama sa kapwa at ano po, sumunod ka lang sa culture nila po. Yung Mm-mm. tinatawag ka para ano po, walang problema talaga yung pagpunta mo dito. Kasi pag hindi ka sumusunod sa batas na yon, wala. Kung gagawin mo lang yung Pilipinas ang Japan, wala. Walang Mm-mm. mangyayari. Kaya, alright. How about para naman sa pamilya mo na nasa Pilipinas, may mensahe ka ba para sa kanila? O sa pamilya ko dyan sa Pilipinas, mag-ingat kayo palagi diyan. Ako mag-iingat din ako dito. Gawa ng ako sa inyo. Kailangan ko maging malakas dito para masustentuhan kayo. Pagdarasal niyo na lang ako para yung sa ganun magiging safety din ng pagpamumuhay ko dito po. Yan lang po. Ipagdadasal din kita, JR. So, all in all, may final message ka ba sa ating mga tagapakinig? May final message ka ba dun sa mga nag-a-apply pa, sa mga nandito na, or sa mga nagti-think pa na magpunta dito? Yung final message mo sa kanila? Pursue your dream. Yun lang yung ano ko. I ipapayo ko sa inyo kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo, gawin nyo, wag lang yung masama talaga. Yun lang. Oo. Oo. Kung ano yung gustong gawin nyo, gawin nyo. Huwag nang patagalin pa. Yan po.
Okay, so maraming salamat JR sa pagbabahagi ng iyong kwento ngayong gabi. Tunay na kahanga-hanga ang iyong sipag, dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Isa kang inspirasyon sa napakaraming OFWs na patuloy na nagsusumikap sa ibang bansa. Sa ating mga tagapakinig, naway maging paalala ang kwento ni JR na kahit gaano kahirap ang buhay sa abroad, may aral, disiplina at tagumpay sa bawat sakripisyo. Kung gusto niyong ibahagi ang iyong mga kwento, magpadala lang ng mensahe sa aming Facebook page or mag-comment sa mga post. Baka kayo na ang aming makasama sa next episode. So, ako po si Sarah Rose Ahmed para sa Buhay OFW, kwento at aral mula sa ibayong dagat nang nagsasabing sa bawat kwento ng OFW, may lakas, aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 9 ng gabi sa Japan at alas 8 naman sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyong lahat at ingat lagi saan mang sulok ng mundo.